Good afternoon po sa ating lahat. Iyon, mapagpalang araw ng linggo po sa atin. And today, this month is, we are celebrating our 40th anniversary as a church movement. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoong Diyos? We were once recipient of a short-term mission outreach in Manila in 1984. In the beginning, we absolutely needed missionaries and mission teams. But that was temporary. If we stay with the mission field mentally, we will never become a mission force we are today. Yung series po natin ngayon is about mission field to mission force. Ang movement po natin nag-start noong 1984 or 40 years ago na po yung nakalipas. Then may isinend po na mga misyonaryo na sabi daw po for 1 month lang daw po talaga sila mag-stay dito. But because they heard the call of God to them to stay, now yung 1 month, it become 40 years. Before, tayo po yung sinendan ng mga misyonaryo, but now, we are a mission force na nagsasenda rin po tayo sa iba't ibang bansa. And that's God's faithfulness to all of us. And this series ay i-dedicate natin sa anniversary na meron tayo. That's why pinag-uusapan po natin yung Book of Psalm. Kasi more on sa Psalm, makikita po natin dito more on celebration, more on giving honor, giving worship to the one who is worthy to be worshipped, and it is God. So that's why nire-recap natin bilang movement, sino ba tayo for 40 years? Ano ba tayo? Ano ba yung ginagawa natin? And because God is faithful to us for 40 years, ito pa rin po yung tatakbuhin natin another 40 years na gagawin po sa atin ng Panginoon. That's why we honor God and making disciple, church planting, in campus ministry in every nation. So today, we will talk about the mandate or make disciple. Last time pinag-usapan po natin na the motive. Ang motibo ng simbahan, bakit po tayo naitatag, bakit po ito naitayo, is we want to honor God. And now, we will talk about naman kung paano by making disciple. Matthew 28 verse 18 to 20, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi po ito ni Jesus, go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So we need to understand that the mandate na meron po tayo, it's coming to the supreme, preeminent over all things, which is Jesus. We carry out the marching order for us, and that is to make disciple of all nations. Sabi mo nga sa katabi mo, go and make disciple. And kagaya din po nung binasa natin about Psalm, we will talk about the mandate. And sabi po dito, yung Psalm, nagbasa ba tayo Psalm? Di pa, no? Kaninang umaga pala yon. Can we all stand up and let's read the Word of God? In Psalm 78. Sorry, excited ako, no? Parang na-recap ko yung kaninang umaga. Psalm 78, verse 1 to 8. Give ear, O my people, to the teaching, incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark saying from of old, things that we have heard and known, that our fathers have told us. We will not hide them from their children, but tell
to the coming generation the glorious deed of the Lord and His might and the wonders that He has done. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers to teach to their children, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set the hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments, and that they should not believe their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart has not steadfast, whose spirit was not faithful to God. Let us pray. Lord, thank you for today. Let your message stick into our mind and into our heart. Lord, we pray, as the psalmist say, be listen to my word. And today, Lord, we ask that as we end this topic, we will have an ear which not only listen, but an ear to understand what you are saying, and we will apply it into our life. Lord, we pray that every mandate, every command, as your people, we are here to hold on the promise of yours, that there's truly and surely it will accomplish as we declare it, as we trust unto you, Jesus. Lord, bless each one of us in Jesus' name. Amen and amen. So, yung binasa po natin is about yung Psalm, kung paano po ang Panginoong Diyos naging faithful sa kanyang mga tao. Even ang mga tao po ay paulit-ulit na nagkameron ng kasalanan, pero andun pa rin po yung Panginoong Diyos sa pinaiintindi niya at pinaunawa niya kung gaano siya mapagmahal na Diyos. So God is faithful to the rebellious people. Kung makikita po natin dito that everybody of us is just like this Israelite. Even ano yung mga, kumbaga kung minsan nakita natin, sino dito, you have a good and great relationship kay God. Meron ba tayo dito na just like the psalmist? But in the end, andun pa rin tayo na minsan nakakalimot. Minsan nagiging matigas ang ulo. And sila po yon, but ipinapakita ng Panginoong Diyos na ganun pa rin yung pag-abot niya doon sa mga taong kanyang minamahal. Sino dito may katabi ka na mukhang malilimutin? Yan. Maigi naman, meron kang katabi na mukhang malilimutin. Parang kaninang umaga na ikwento ko po, ako po medyo malilimutin. Nagsusulat ako minsan, tapos hinahanap ko yung ballpen ko. Binuksan ko na dito, tingnan ko pa kung saan, yung inuupuan ko, wala pa rin. Pagtingin ko sa salamin, nandito pala yung ballpen na meron ako. I don't know kung nangyari ito sa atin. That's why dito po, minsan, yung mga tao na nakasurround sa atin, ganun sila paulit-ulit. May kakilala din ba kayo na paulit-ulit? Sino dito? Total naman, Father's Day na next week. Pag-usapan natin yung mga nanay. Sino dito yung mga nanay nyo paulit-ulit? Wala. Parang takot kayo sa yan. O yung asawa nyo paulit-ulit. Ayan. Parang pinilit mo kayo, Jojong, itaas ang kamay. Yan. Bakit kaya mga nanay paulit-ulit? Sige nga, sumagot nga yung mga nanay, ba't kaya paulit-ulit? Ayun, kasi hindi nakikinig. Dalawa yun, hindi nakikinig or importante yung kanilang sinasabi. Until you realize o until may nangyari na sa'yo, doon mo lang maintindihan na gano'n ka-importante yung bagay na pinapaulit, ulit,
ulit. Pwede ba natin palakpakan yung mga nanay na paulit-ulit? Sabay bawi, sawa na kasi yung tingin ng mga nanay eh. Pero actually, itong psalmist, ganito niya kung paano sinasabi ito. That we are all to be taught about God and be discipled. Totoo po na tayo po mismo, lahat tayo ay dapat turuan tungkol sa Diyos at maging disipulo. Bakit? We are just like these people na malilimutin po. Nung hindi pa tayo nakakilala, there's someone na nagturo sa atin kung sino ang Panginoong Diyos. And the same time, we are become a disciple of God. Sino ba daw yung tunay na disipulo? It's just like the follower or coming to the church because meron tayong pangangailangan sa Panginoon? Or pumupunta tayo sa simbahan dahil kailangan tayo ng simbahan? Pero yung being disciple po, ano ba yung ibig sabihin ng disciple? A disciple is the one who follow Jesus. Not all coming in the church is a disciple. But those who follow Jesus is a disciple. Tama po ba? Remember the story yung 5,000 feeding the 5,000? Kung tutusin daw po, hindi lang daw po 5,000 yung pumunta doon. But more than 5,000. Yung 5,000 daw po doon, yan, nasagot si baby, oh. Paano malakas sa tatay mo magaling kumanda? Feeding the 5,000. Yung 5,000 daw po, hindi lang 5,000 yon. More than 5,000 daw po yun. Kasi lalaki lang yun nandun na 5,000. Then the rest, andun yung asawa, andun yung mga anak. But end up, when Jesus asked him, are you a disciple or are you a follower of Jesus? From 5,000, it end up, how many? 77? Then the 77, nakat pa at pautay-utay na nabawasan. It means, following or being a disciple ay hindi po sa lahat. But today, the psalmist tell na lahat po tayo ay dapat maunawaan natin, maintindihan natin kung sino ang ating Diyos at maging disipulo tayo. That's why sabi po dito in Psalm 78 verse 1 to 3, give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the word of my mouth. I will open my mouth in a parable, and I will utter dark saying from of old things that we have heard and known that our fathers have told us. Sila sa dito, magbigay kayo ng pagkakataon, makinig kayong maigi sa aking mga turo, i-align nyo, incline nyo ang inyong tenga sa aking salita, at pagbukas ng aking bibig, ikwekwento ko sa inyo ang mga sikreto noon at ang mga bagay na aking nadinig at nalaman na sinabi ng aking ama. Sinasaad po dito that they are asking attention to hear the wisdom he would speak. Na magkameron daw po ng attention. Si dito na pagka sinabihan ka, pumapasok sa tenga, lumalabas din sa tenga. Meron ba kayong kakilalang ganon? Or minsan ikaw yon. But in this time, in this moment, sabi doon, pag nakinig kayo ng salita, wag lang po lalabas sa tenga, o wag lang papasok sa tenga at lalabasin po sa tenga. Magkameron daw po tayo ng pagkakaunawa, pagkakaintindi sa salita na ito. So there's an emphasis na ganun kahalaga ang kanyang mga utos. Ganun kahalaga ang mga salita ng Panginoong Diyos
sa bawat isa po sa atin. Yung incline your ears is not ordinary hearing. Parang sinasabi doon, iposisyon mo ang iyong tenga doon sa makakarinig ka ng tama. Kasi dito may kakilala kayong mga marites. So, ganun. Ang layo nung, di ba? Yung mga marites, yung po ay malakas po man ang pandinig nun. Yung hindi ko naman sinasabi marites yung asawa ko. Pero pagka minsan narinig niya yung usap naming mag-aama. Konti lang, alam mo, nagsabi yung isa, yung wala naman dito, no? Yung pangalawa ko, lagi yun, Daddy, gugutom na naman ako yung sasabihin nung asawa ko na, ang layo nung asawa, sabihin ko sa kahingi mo lang sa akin na pala. Pero, what do I mean? You incline your ear. It's not ordinary hearing. May paggalang, may submission, na yung reverence doon sa salita ng Panginoong Diyos, nandun din yung submission na hindi mo lang maririnig ito, but ito'y mauunawaan mo at maiintindihan. Na kung ano sinabi doon sa instruction, you will understand it. And hope. Hindi lang po tuwing linggo natin napapakinggan ang salita ng Panginoong Diyos. That sa tuwing iplapas dito, doon lang po tayo makakapagbasa ng salita. But should be every day, we are listening. We are inclined our ear to understand His Word. Sabi po dito, it is written to instruct God's people. Isunulot ito para instruct, bigyan ng guidance ang kanyang mga tao. So it giving attention to the Word of God, na ito po yung mag-turn sa atin to be a disciple of God. And nowadays, sino po dito, meron kayong yung BG app? Hope kung wala pa kayong yung sa cellphone, yung BG app, mag-download po kayo. Napakaganda po nun. Bakit po dito sa atin sa Victory, we use the Word of God? Ay kung nagpunta po kayo dito para magtatanong kayo kay pastor kung paano yumaman, wala po akong maituturo sa inyo. Hindi po itinayo ang ating simbahan para payamanin kayo o turuan kayo na maging magandang lalaki din kayo. Parang magandang lalaki yung nagsalita, no? But we are here to teach the Word of God. Kung pupunta po kayo dito para ma-encourage, sometimes may encourage kayo. Sige, tingnan niyo yung mga katabi nyo. Na-encourage na ba kayo nung nakita niyo yung katabi nyo? Yan. Pero not all the time you will be encouraged. If we use the Word of God, if we hear the Word of God truly, it will hurt you. Why? Kasi ito yung salita ng Diyos na tunay na nagpapabago ng ating mga buhay. Ito ang salita ng Diyos na tunay na pumapasok sa kaibuturan ng ating mga buto. Ito ang salita ng Diyos na buhay. That every time we hear it, it truly penetrates. Sabi doon, our bone marrow. Pagka inisip mo yung bone marrow po, nung college ako, pinag-aralan namin, pero absent ako noon eh. Alam niyo po ba yung bone marrow? Yung buto, may gitna pa yon. Yung bulalo, alam niyo yung bulalo? Di ba, yung sabi yung utak, labo naman parang magiging utak, buto nga yun eh. Yung bone marrow na tinatawag, yung utak,
Sa gitna nun, yun ba yung, ma'am, tanong tayo sa nurse. Ma'am, yun ba yung merong lumalabas yung white blood cells o red blood cells? Basta yun yung nag-create ng para magkameron ng dugo. So, ganun katindi ang salita ng Diyos that totally, it can penetrate even our soul. Yung ating kaluluwa ay penetrate. That's why, ang salita ng Diyos ay tunay na nakakapagbabago ng buhay. Hindi po tayo church para ma-encourage lang po kayo pagka pumunta kayo dito. But we are a church who truly instruct the Word of God. Sabi nga po, iron sharpened than iron. Ang dali pong mag-preach. Pag ang i-preach ko, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have. Yes, salita po ng Diyos yan. Pero yung tinuturo natin, sinabi sa salita ng Diyos, go and make disciple. Why our church is continually going and make disciple, even our life are not perfect? Because it is the mandate of God. Why we honoring God and making disciple of all nations, but hindi na lang sa Lukman? Ang layo naman nun, pupunta pa ang Cambodia, pastor. Bakit andun yung puso ng simbahan natin to go and reach out the lost sa ibang bansa? Because it is the mandate of God to all of us. Walang magkakaibang kulay, walang magkakaibang lahi, pero ang mandato ng Panginoong Diyos ay patuloy na mangyari. Why we need to love those people who hurt us, or love your enemy. Sino dito meron kang enemy? Honey, sinong enemy number 1 mo? Sinong love mo rin number 1? Ayan. Dalawa lang yung enemy. Taon-taon si Donnie yan. Alam mo yung enemy number 1, di ba? We have a lot of enemy. Tama? But God tell us to love your enemy. Madali po ba? Madali po ba na every time makikita mo yung kaaway mo tapos mababasa mo lagi, if God forgave you, so you must forgive also. Hindi po madali no? But it is the Word of God. Sabi doon, makinig kayong maigi. Alam niyo po ba yung yung mga tao na madaling sabihan o madaling sumunod? May kakilala kayo na ganon? Mas madaling sumunod pagka gusto mo yung pinapagawa sa iyo. Ano ba? Sabi ng asawa ko, honey, mag-basketball ka kasi yung pressure mo medyo tumataas na para medyo pumayat ka. Ay, lalarga po ako niyan. Sige, basketball. Ayun ang gusto ko eh. Pero pagka sinabi ng asawa ko, honey, ang dami na labahin mo, maglaba ka na. Sakit ng paa ko. Parang hindi mo gagawin. And sometimes when we hear the Word of God, it penetrates our ego. Diba? It penetrates yung hindi lang yung pride na meron tayo, yung ating flesh, yung lust, yung nais ng ating yung mata natin, kung anong gusto ng mata natin, kung anong nais natin. But because it is the Word of God, it truly teach us so that tayo ay maging disipulo ng Panginoong Diyos. Second point that I want to raise, we are to teach others about God and disciple them. Kung ikaw po ay nagkameron na ng relasyon sa Panginoong Diyos at you hear the Word of God, hindi lang daw po ito manatili sa atin, but ituro po natin ito sa iba. Teach to disciple. Go and make disciple. Sino po dito mga Victory Group leaders natin? Sige po, palakpakan naman po natin yung mga Victory Group leaders namin. Sino po dito, na one-to-one na kayo o nagwa-one-to-one kayo ngayon?
Sino dito hindi pa nawawantuan? Na 1, 2, 3 na kayo? Hope you will be part of our discipleship. Meron po tayo tinatawag 1-to-1, Victory Weekend, Purple Book, church community, making disciple, and empowering leaders. We are to teach others about God and disciple them. Psalm 78, verse 4-5, we will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deed of the Lord and His might and the wonders that He has done. He established a testimony in Jacob, appointed a law in Israel, which He commanded our father to teach their children. What we receive, we need to pass it on to the next generation. At ano po yung pinapasa natin to the next generation na meron tayo? Yung mga magagandang ginawa po ng Panginoong Diyos. Sabi dito, the glorious deed of the Lord, His might, and the wonders that He has done. Yung mga nakasulat daw po sa Biblia, ito daw po yung ituro natin sa ating mga disciple. And it will truly amaze us that as we read the Word of God, it will teach us kung sino ba yung ating Panginoong Diyos. Una, teaching the law. In Deuteronomy, makikita po natin doon yung 10 Commandments ng Panginoong Diyos. And not only that, there's a lot of teaching na itinuturo ng Panginoong Diyos para po sa ating kapakanan. Tama po ba? Ang isang laro, kaya po siya may rules para mas maging maganda po yung laro. For us, why there's a law, so that for the orderly ng bawat isa po na meron tayo. Subukan mo pong suwayin ang salita ng Panginoong Diyos. And truly, chaos po yung mangyayari. Sino dito meron kang nagawang mali? Ako lang? Buti pa ako may nagawang mali. Lahat tayo, di ba? Sabi nga, pwede mong piliin yung ginagawa mong mali, pero yung consequences ng nagawa mo ay hindi mo pwedeng piliin. That's why there's a law. It is for us. Para po sa atin ito, kapakanan. Yung mga parable, ito yung mga important practices or practical application. And we can see it po sa Proverbs. When we read the Proverbs, a lot of application na pwede po natin apply sa ating mga buhay. The sayings, telling about God's deed, might, and wonders. The testimony na meron po. In verse 12, makikita po natin yung sabi po dito, God did miracle that leads to Israel to release. Kung babasahin po natin ito sa Psalm 78, yung verse 12 po dito, inaano po niya dito na ang Panginoong Diyos ay hindi lang binigyan ng pagkakataon silang makalaya, pero pinalambot niya po yung puso nung paraon. And we know the miracle of God that happened. Tandaan niyo yung 10 plagues na dahil ang tigas ng puso ng Panginoong Diyos, hindi niya palayain yung mga Israelita sa Ehipto. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Nagpadala ng maraming palaka, ng tawag dito yung locust, umulan ng yelo, yung ilog naging dugo, and makikita natin na 10 plagues po yun.
But because of the love of God to the people, end up lumambot pa rin po yung puso ng Pero, kaya po sila ay nakalaya. Sinasaad po dito sa verse 12 na to na ganun makapangyarihan ang Diyos. Na kung ano yung mga natutunan nila ay kailangan i-share din nila doon sa mga kasunod na henerasyon. That's why we are making disciple. Not only that, in verse 13 to 16, pinakita dito nung dinivide ng Panginoong Diyos yung dagat. At hindi lang niya dinivide yung dagat, but all throughout dun po mismo nung dinivide yung dagat, nakalakad po yung mga Israelita para makatawid po dun sa tinatawag na Red Sea. Siya dito nakarating ka na ng Ocean Park. Yun. Ano itsura ng Ocean Park? Iniisip ko nga kung saan nagmula itong Ocean Park. Kasi nung dumaan po doon yung mga Israelita, noon pa po may concept na ng Ocean Park. Kasi yung dagat daw po nahati, tapos ganyan yung, kumbaga, parang pader yung dinaanan po nila. Siguro nandun yung pating, gano'n. Yung sinimo po nandun din. Na alam mo yun na natatakot sila na baka abutan na sila ng mga warrior ng Ehipto. Kasi nung time na yun, biglang nabago na naman yung isipan ng paraon. Sige, habulin sila. Yeah! Ayun na, malapit na. Tugon. So sila kinakabaluan na. Tapos sabi ni Moses, 2 divide 1. Then lumakad sila. Oo. Tapos nung papasok na po ay yung mga warriors, and po, bumalik po yung dagat. Hindi lang po yun. After nun, ano po yung pwede nilang ikwento? Yung sabi dito na, nung nasa desierto sila, kahit saan sila pumunta, merong lilim ng clouds. So, sino dito, alam mo na you can survive sa desert? Ay, yung time nga ngayon, parang sobrang init na dito sa Lokban, Dati, ang lamig-lamig, pero dahil ngayong panahon na ito, medyo nag-iinit na dito sa Lokban. Doon pa kaya sa desierto na maamis ka doon kahit saan ka pumunta. Kasi sa desert po, pagka mainit, sobrang init. Pagka naman daw po gumabi, sobrang lamig. Pero hindi pa ako nakakapunta ng desierto, ha. Pero sabi doon sa istorya, there's a cloud that every time kung saan sila pupunta, andun po ang provision ng Panginoong Diyos na binibigyan po sila ng cloud. Not only that, sa gabi daw po, meron naman pong tanlaw na nandun na nagbibigay liwanag sa kanila everywhere they go. Tapos yung 10 plagues pala, 11 plagues pala yon. May sky plagues na bumaba. Yun po yung mana. But after dawn, look, hindi pa rin po nawala doon sa mga Israelite na maging matigas ang ulo. That's why there's a urgency to share and to make disciple po. Ituro po natin sa mga salinlahi natin o sa ating pong simbahan yung tinatawag po natin campus ministry. But it will be topic next week po. Making disciple works best in relational environment. Yung pagdidisipulo po, ito po'y best in a relational environment. Family is an important venue for making disciple. Kung ang pagdidisipulo po ay best in a relational environment, ang pamilya po ay importante rin venue to make disciple.
Mahirap pong magdisipulo kung ikaw po ang tingin sa'yo ay ikaw po ay leader. Oy, leader ko 'to. Victory group leader ko. But make it sure if you are a victory group leader, if you are a pastor, make sure when you do the discipleship, may na-build up po na relationship. Mahirap pong mag-disciple, mahirap pong mag-correct kung kayo po ay basta magmi-meet na lamang bigla. It start po with a genuine relationship. Kasi po, ang pagdi-disciple po ba madali? Sino dito nahihirapan mag-disciple? Di ba? Hindi po madali. Andun na i-correct ka. Hindi ka lang i-correct. Ano bang gagawin sa'yo? Sino dito napagalitan na kayo? Ba't di ka umattend ng church? Meron bang ganon? Hope wala naman nagagalit masyado. Pero okay lang po yung nire-review ka. Hindi tama yan. Sabi ko nga po, bakit ganito ako ngayon? Bakit? Sabi ng iba, sabi ng asawa ko, honey, laki na ng in-improve mo. Dati insensitive ka, ngayon sensitive ka na. Sa dami ba namang away na meron tayo? Pero honestly, there's a people behind that. Meron pong mga nagko-correct sa akin, nagtuturo sa akin how to be a good husband, how to be a good pastor, how to be a good daddy, how to be a good man, how to be a good leader. Naalala ko nung kami nasa Cambodia, kami in the pastorate, tapos there's a moment na, kasi maga, syempre, hanggang gabi, nagano kayo, parang natulong kayo sa simbahan. Siguro umuwi na kami noon mga 10 o'clock. Tapos bago pa kami matulog, siguro mga 11, ganon. Tapos syempre, mag-aaral ka pa rin. Tapos natutulog ako gano'n. Maya-maya, may narinig na ako, nagpapatugtog na ng praise and worship song. No. Tingin ko, 5:30. Maya-maya, may narinig na ako, hura, oh, kung naman ito. Ang ginawa ko, umpo na rin ako. Hura, mamaya-maya ako. Ano mo yung, ando na, we are in the moment that we are praying in the spirit. Tapos after na siguro tapos kayo mga bilis lang naman, mga 5:30, 6, mga 6:30 tapos na kami. Sabi niya, Pastor, ba't kaya ako gano'n? Napa-speaking tongues ako ng Tapos sabi niya, ibang hindi rin ako makakatulog ng gasina eh. Sabi ko, ako alam ko kung bakit ako napa-speaking tongues at nagising ako maaga. Bakit? Gawa yung dalawa. Sabi parang during the time na magkasama kami, wala naman silang sinasabi sa akin eh. But looking to them, how they do it, somehow discipling me. Tapos nung, eto na, meron doon kasi mura kasi doon yung silver. May silver. Parang depende sa timbang eh. So, nakakita po ako ng singsing. Sabi ko, bagay na bagay to kay Eddie. Sino kay Eddie? Eddie ako. Tawanan ko. Tapos yung damit na Cambodia, sabi ko, bagay na bagay to kay... Ayun naman, bibili mo, kay Eddie. Parang napansin nila, purong binibili ko kay Eddie. Sabi mo, gusto mong ma-Eddie? Anong Eddie? Eddie, sa kabila ka matutulog? Sabi niya, bago ka, unahan mo muna ang iyong asawa. Naalala ko yung asawa ko. Parang tinuturuan ako nabasa, okay, before you buy to yourself, bili mo muna mga anak mo, bili mo muna asawa mo. Tapos dumating na nga po yung point na, hindi, namimili na ng mga pasalubong. Ay, kabibili ko kay Eddie, naubusan na ako pambili. But my realization, pagka pala inuna mo yung
yung kay Eddie, o paano naman yung yung asawa mo at yung anak mo? Nakabili naman ako ng konti. Kaya nung sabi ko dun kay may tira pa naman akong peso. Sabi ko kay Let, may dollars ka pa ba dyan? Bakit? Di tulala na kasi ako ngayon, wala na akong pambili. Ay, huli ko na nakita yung silver kasi yun yung gusto nung parang I bought kay Alexia at kay Lal. Mabuti naman po yung naging resulta. What do I mean? Ano yung gusto ko lang i-point out? We need someone to disciple us. Bakit po ako ganito? How I treat my wife? Hindi po automatically mabait na asawa ka kaagad. Marami pa pong dinidil sa akin. Hindi po ako perfecto. Siya dito may katabi kayong mukhang perfecto. Wala naman. Making disciple work best in environment. Family is an important venue for making disciple. Siyasad po dito, halos 5 parte. Una yung father, tapos generation, tapos yung magiging anak ng generation, tapos yung hindi pa isinisilang. Pagka lumaki na daw po, i-disciple po rin nila yung kasunod na isisilang. So we are teach those we have disciple to make disciple. Sabi po dito in verse 6, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children. We are to teach those we have disciple to make disciple. At yung dinisciple daw po natin, turuan po natin na hindi lang makinig sa atin, hindi lang po umupo, but matutid daw pong mag-disciple. If you are a victory group leader, hindi po mananatiling sa iyo lang po yung umiikot yung mundo nung dinidisciple mo. Maniwala po kayo sa akin, magkakasawaan din po kayo niyan. Totoo ba? Pero if you someone, ako po dati ayoko pong mag-disciple. Totoo po. Sino dito, nung topic natin, making disciple, tuwan-tuwa ka na? Hindi po lahat gusto. Sabi ko nga po doon sa patuloy, laging humahabol sa akin, siguro, natanong naman po na hindi ko dinadali yung ibang, siguro may crush to sa akin. Kasi lahat kung saan ako nandun ako sa restaurant namin, naandun. Kumakanta akong video, okay, mamaya nakatabi sa akin, oy, pinapunta ako dito ng ate mo, 1-to-1 tayo. Sabi ko, bakit kaya? Ano pong meron ako na hinahabol at hinahabol niya ako? Then now, I end up pursuing people also and sharing the gospel. Meron akong dinidisciple no na parang ang trabaho niya, available lang siya ng 12:00. Sabi niya, anong oras ka ba available? Parang ganun yung usap na, anong oras ka ba available? Huwag kang mag-alala, I will make my time na available para sa'yo. Pastor, 12:00. Sige, kita tayo 12:00. Akala ko 12:00 ng tanghali. 12:00 pala ng gabi. Buti na lang yung 12:00 ng gabi. Alam mo kung saan yun? Ito yung bahay namin. Parang mga around 20 minutes lang pagka nilakad mo. Ay nakamotor naman ako. Malapit lang din naman. So 12:00 ng gabi nandun ako. Doing the 1-to-1. Siguro mga 5 days na ginagawa namin. Then they go into the victory weekend. Ano po nakakatuwa doon? Lahat ng kasama niya sa business, dala-dala niya po sa simbahan. They are not attending the church because of their business. They attending the church because they know how important God is into their life. Sabi ko, teach the next generation. Teach the reliable person. Yung faith na meron tayo, ibigay natin sa kanila. At paano po yun? Hindi lang po yun sa attending the Making Discipleship class. Yes, malaking bagay po yan. Malaking bagay po yung mga training. Pero yung teaching them kung paano, una,
panoodin mo ako, ito yung gagawin ko. Kasunod, habang ngayon papanoodin kita, paano mo ginagawa. It's a lifestyle of doing it and teaching it sa iba po. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 2. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. It will not end up sa atin lang po na tayo po ang nagsishare ng mabuting balita, but also teach them to teach others the Word of God. There's a grace of God na binibigay po para po mag-disciple tayo. Kailan mo po huling isinare yung gospel? Sino po dito kamakalwa sinare mo yung gospel? Or kahapon, sinare mo yung gospel? O sige, tanong ko, sino po dito na-receive mo na yung mabuting balita? Hope it will not end up only to us, but we need to share it to other. And not only tayo lang po yung nagsishare, pero yung nasharean po natin, it will end up also sharing the gospel to others. How? By setting an example. Lagi sinasabi ng asawa ko, paano mo maituturo sa iyong mga anak kung ikaw mismo ay hindi mo ginagawa? Look at the psalmist dito. They know and they understand and they experience how great and how powerful God is. Ito po yung something na hindi po nila kayang i-contain, but it will end up to share it to others. Last Saturday po, nagising po ako ng maagap. And pagkagising ko po ng maagap, I just reading the Bible. Tapos yung anak ko pong pangalawa, nagte-training po ng basketball yan Monday to Friday. Pero maaga pa rin siya nagising kahit wala siyang training, dapat tulog po siya noon. So nagising po siya, nagbabasa akong Bible. Ang tanong niya, Daddy, why you reading Bible always? Parang gano'n. Pero there's a moment naman na lagi kami nagbabasa. Tapos end up, because I want to have more relationship to Jesus. Sabi ko gano'n. Gusto ko makilala ang Panginoong Diyos. And hindi lang makilala siya, but also to give me passion to do the things na ginagawa ko. Sabi niya, how to serve Jesus? Sabi niya, how to serve Jesus? How can I offer myself to serve Jesus? Naiyak na po ako nun. Sabi ko, grabe. Bilang magulang po, this is the best thing na meron po lagi kami. Ang pinakamasaya po na meron ako is not the achievement na nare-receive po ng mga anak namin. Although, syempre, masaya ako. Meron akong anak na last time with honors. Pero na po, mas masaya ako if they get and understand the Word of God. Ano niya? How can I serve God? Medyo naiyak na ako. Sige anak, tama-tama may nalimutan ako dito sa office na kailangan ko pumunta. Sige anak, tara. Punta tayo sa church. Papakita ko how to serve Jesus. Tapos nandito na kami. Oh, wala naman tayo service Ay, hindi tayo magsa-service. Kuha ka ng walis dyan. Enjoy po namin mag-ama. Walis-walis kami. Tara naman into the yung sa puso po na meron ako. Sabi ko, if they see to me that I'm doing it. Alam mo sabi nung anak ko, Daddy, magaling ka pala mag-map. Ba't sa bahay hindi ka nag-map?
Kasi mga ano talaga. Pero ano, sabi niya, tapos yung isang conversation namin, sabi niya, Daddy, nag-cutting ka na ba sa klase? Sabi ko, oo naman. Daddy, gusto ko rin bang mag-cutting? Sabi ko, anak, si Daddy nag-cutting kasi siya, wala pa siyang Jesus. But hindi mo na kailangan mag-cutting. Kasi yung mga istorya ng daddy mo is enough na. But you learn for the mistake of your daddy. Sabi kong gano'n. So parang, alam mo yun, nakasmile siya na gano'n. And same thing to us, sino po dito young generation? Sige, taas mo yung kamay ng mga young generation, yung mga bata, mga 20 pababa. Huwag mo tumas yung mukha lang 20 pababa. Pero yung 20 pababa, taas mo ang kamay mo. Gusto ko po sabihin sa inyo, you're blessed. You're blessed kasi ngayon pa lang, alam mo na kagad yung salita ng Diyos. And paano mo ito i-apply sa iyong mga buhay. And if you are the old generation, pwede ba natin palakpakan din yung old generation? Ano po yung mandato natin? Is to teach to the young generation yung salita po ng Panginoong Diyos. As I end, Psalm 78 verse 6 to 8, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandment. Sabi daw po, hope, as we end this, maintindihan, maunawaan ng mga tao na dinedisciple natin, na maunawaan nila na ang pag-asa nila ay tanging sa Panginoong Diyos lamang at meron silang puso na pagsunod. If you are here today, hope, ang tiwala po natin ay tanging sa Panginoong Diyos lamang. Hindi sa ating abilidad, hindi sa talento na meron tayo, hindi sa tao na pwede nating kapitan, but sa Panginoong Diyos lamang. Bakit? Meron pong danger. Kasi not all can trust God, can claim the promises of God, and continually following Him. Kalimitan po, marami po, malilimutin, marami po, hindi lang nakakalimot, but also, yung tiwala nila ay hindi na sa Panginoong Diyos. Look at the psalmist dito. Sabi po dito, in verse 8, and they should not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. Dahil meron daw pong generation na hindi nag-follow at nag-obey po sa Panginoong Diyos. Tanong, they experience who God is? Yes. Yung iba po dito, kasama po ni Moses. They experience kung gaano po hinati ng Panginoong Diyos yung dagat. They experience yung provision ng Panginoong Diyos. Pero sabi po dito, they forget all the wonderful things na ginawa ng Panginoong Diyos. So ang question, saan po tayo doon? Are we the one na na-experience, nabasa ang salita, naintindihan ng salita, then end up na nag-o-obey, pumapalaw sa Kanya, and ready to follow Jesus for the rest of His life? Or, in the other hand, we read the Word of God, we understand it, we know how truly God is faithful, but end up being a stubborn and not following Jesus. Hope everybody of us will follow Jesus. As end, we make disciple by teaching God's word
and modeling it in our lives. Nandito po tayo to teach God's Word and modeling it in our lives. Let us pray. Lord, thank you for all of us who are here. We pray, God, that we are a disciple who can disciple others, and those others will also disciple. It shows, Lord, doon sa aming binasa, 5 generation, Lord, na sinasambit mo dito, makinig, be attentive sa iyong salita at ipasa ito sa susunod na salinlahi. Lord, we pray that kami po mismo ma-experience po namin yung greatness mo. We are that person here that you are asking, Lord, gusto ko na magkameron ng pagbabago ang aking buhay. Lord, gusto ko na mas magkameron pa ng mas malalim na relasyon sa iyo. Sabi po sa Bible, if we ask, we will find. If we ask, it will be given. If we seek, we will find. And if we knock, the door will be open. If you are that person that you asking, Lord, gusto ko rin po magkameron ng experience katulad ng mga older generation kung papaano nila minamahal ang Panginoong Diyos. That in the end, I will truly follow you. At kung yun ang panalangin mo, God is answering your prayer today. That if you ask Him, you will find Him. If you seek Him, you will find Him. If you ask Him, it will be given. And the question to all of us today, are you willing to follow Jesus? Who among you here na may sinasabi sa iyong Panginoong Diyos, but it's hard to obey God? If you're that person, God is telling us, my grace is sufficient. Na sa oras ng iyong kahinaan, ipapakita ko ang aking kapangyarihan. I don't know bakit ang lakas din ng impression. Maybe it's you, a person, asking of God to forgive someone. If you're that person, I want to pray for you. Lord, thank you. Maybe every time we hear your word, that truly we should love our enemy. For us, hindi ganun kadali. But today, because you said it to your word, we are here, willing to hear it. Lord, give us a courage. Lord, let this be our testimony. Nasa time, Lord, na iniaas namin ito sa iyo, napatawarin namin itong taong ito. Lord, you gave to this person to forgive. I pray, God, if you're that person that you want to forgive, if you ask it of the Lord, you also be forgiven, the person will be forgiven. Lord, thank you. Thank you, Lord, also for the other person. That if you are a person who you've been struggling in finances, I want to pray for you. Lord, thank you that you are a God who really and truly provide everything that we need. Lord, ang hirap Lord, ng sitwasyon. Lalo na, Lord, we want to follow you and obey you, but tulay na kakaunti lang, kakarampod lang yung meron kami. But Lord, we ask. Nasabi mo din sa iyong salita, when we follow and when we obey you, there's a blessing await for us. But to those people who not follow you and not obey you, there's a curse waiting.
Like what happened to the Israelite, Lord, we don't want to happen to us. That because we not obey, like the Israelite when the time na nagbigay ng babala ang Panginoong Diyos, na sabi niya dito, uulan ng yelo, ipasok mo ang inyong mga alaga at kayo pumasok sa bahay para hindi kayo matamaan ng yelo. But some of the believers of God not follow. That's why sila mismo naapektuhan din. There's a consequences in every mistake that we are doing. But the Lord telling you today, you are forgiven. Yes, there's a mistake, but my grace is enough to provide your needs. Lord, thank you, God. But the person who asking for provision, it's you, Lord, who will provide everything that they need. Lord, thank you. Tulad ng nangyari, Lord, nang si Elijah ay nangailangan, gumamit ka ng uwak para i-provide ang kanyang pangangailangan. And today, Lord, use a people also to provide for him. Can we all stand up? Lord, use us today. Lord, even we pray na itama mo yung puso namin, i-align mo that we want to follow you. Kung among you here, you want to follow Jesus, pwede ba itaas ang iyong kamay? Pwede ba sabihin, I want to follow Jesus for the rest of my life. Let's sing this song.